Isang present picture ni Troy ang ipinakita sa screen. At hindi niya napigilan ang pananabik dito. Hinaplos ng mga daliri niya ang mukha ni Troy sa screen ng TV. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang pinakamalaking bomba ay sumabog sa pandinig niya. Kinumpirma ng ating mga source na ang heartthrob na si Troy Lacerna ay single na muli. Oo, tama ang narinig niyo. Kakahiwalay lang ni Troy Lacerna sa asawa niyang si Ellen Ruiz noong nakaraang buwan. Pareho silang hindi nakitang magkasama noong nakaraang buwan at ngayon ay opisyal na silang hiwalay. Isang larawan ng magandang babae ang ipinakita sa screen. Nakahawak ang mga daliri nito sa mukha ni Troy habang naghahalikan. Kumirot ang puso ni Ellen. Hindi ba't sila ang pinaka-nakakamanghang couple? Dahil si Ellen Anderson ay isa sa may pinakamagandang mukha sa bansa. At bagay na bagay siya sa pinakagwapong businessman sa bansa na si Troy Lacerna. Manatiling nakatutok para sa mga pinakabagong update. Malakas na musika ang maririnig sa background kung saan hindi napapansin ni Ellen. Nanatiling nakatitig ang mga mata niya sa screen habang unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Ang hindi mapigilang sakit ay bumalot sa kanya habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang pisngi. Parang tone-toneladang bigat ang ipinatong sa kanyang dibdib at nahirapan siyang huminga. Nagtiwala siya kay Troy. Kahit 4 na buwan na ang nakalipas, nagtiwala pa rin siya na babalikan siya nito. Ngunit eto, pinagtaksilan siya nito. Naka-move on na ito. Kinalimutan na siya nito. Sa nanginginig na mga daliri, kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Hindi siya naniniwala hanggat hindi nanggagaling kay Troy ang mga salita. Tinawagan niya ang number nito. Ngunit hindi niya ito makontak ng oras na yun. Sandali siyang nag-isip bago tinawagan ang numero ni Maria. Manang Maria, si Ellen po ito. Pwede ko bang makausap si Troy? Ma'am Ellen, naku, sobra akong nag-alala sa inyo. Kamusta ka na? Okay lang ako, Manang. Please, Manang, pwede ko ba siyang makausap kahit ngayon lang? I'm sorry, ma'am, pero hindi ko nakikita si Sir nitong mga nakaraang buwan. Hindi siya umuwi ng bahay. Ang kasunod niyang idinayal ay ang numero ng sekretarya ni Troy. Nang sandaling sinagot ng nasa kabilang linya ang kanyang tawag, ay agad siyang nagpakilala. Sinong Ellen? Tanong ng sekretarya na hindi gaanong interesado. Ako ang asawa ni Troy. Pwede ko ba siyang makausap? Asawa ni Sir? Oh, you mean ex-wife? I'm sorry, but we have orders not to forward your calls. Masyadong abala si Sir sa kanyang opisina, kasama ang kanyang bagong kasintahan. Excuse me, may gagawin pa ako. Nang matapos ang tawag, ay hindi napigilan ni Ellen ang namumuong pagduduwal. Naramdaman niya ang asim sa kanyang lalamunan. Nagmadali siyang pumunta ng banyo at isinuka ang laman ng kanyang tiyan. Ang kanyang noo ay punong-puno ng butil ng pawis, habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nakahawak sa gilid ng lababo upang kumuha ng suporta. Siya ay lubhang nangangailangan ng tulong, but sadly, walang tao. Tumatak sa isipan niya ang mga sinabi ni Troy noon. Nang sandaling iyon, tinitigan niya ang sarili niya sa salamin. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salita ni Troy habang nakatitig sa kanyang sarili. Hindi kita sinira, Ellen. Sinisira mo ang sarili mo. Sa wakas ay naiintindihan na niya ang kahulugan ng mga salitang sinabi nito sa kanya. Tumayo siya ng may bagong kumpiyansa. Kasunod noon,
Inilapat niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan upang maramdaman ang tibok ng puso ng 4 na buwang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kung hindi para sa akin, para sa'yo. Kaya kong gawin ang kahit ano, my little angel. Para sa mami mo, hindi niya kailangan ng lalaki para mabigyan ka ng magandang buhay. Nakatitig si Troy sa desperadong dalaga na nakapulupot sa kanyang lieg. Pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang bawat galaw nito habang sinusubukan siyang akitin. Nandito ka ba para akitin ako, Chloe? Troy, pwede bang mag-enjoy muna tayo ngayong gabi? Total kaya namang maghintay ng negosyo mo. Ikinumpas ni Troy ang kanyang mga kamay sa pagkadismaya, ngunit tumanggi siyang ipakita ito. Troy, alam mo bang ikaw ang kauna-unahang lalaki na hindi naakit sa akin? Nagtataka ako kung hindi tama ang ginagawa ko o hindi ka lang talaga interesado. Chloe, I suggest na huwag mo akong guluhin. Ang mga babaeng katulad mo ay nakikipaglaro lamang sa mga lalaki. Tandaan mo, hindi lang ako basta lalaki. I am a man, and everything I do is purely business. Isang katok sa pinto ang nagpaatras sa kanya mula kay Chloe. Mariing ikinuyom ni Chloe ang kanyang mga kamao. Gusto niya suntukin ang babaeng walang pakundangang pumasok. Ngunit napagtanto niya kung sino ito. Ngumiti si Chloe dito. Oh Lorena, napakagandang sorpresa. Ang tagal na nating hindi nagkita. Katahimikan ang isinagot ni Lorena habang nakatitig siya kay Troy. Chloe, will you please excuse us? Bahagyang ipinadyak ni Chloe ang kanyang mga paa sa galit. Ngunit sinunod pa rin niya ang utos ni Lorena. Troy, tinawagan mo na ba siya? Napabuntong hininga si Troy. Hindi siya handa para sa isang mainit na argumento. Paano mo ito nagawa sa kanya, Troy? Mahal ka niya? Tumalikod siya kay Lorena bago nagsalita. At anong ginawa ko sa kanya, Lorena? Tanong niya na hindi interesado sa pag-uusap na ito. Niloloko mo ba siya, Troy? Paano mo nagawa ito? Akala ko ba mahal mo siya? Lorena, paano ito naging panloloko kung hiniwalayan ko na siya? Tumigil ka sa kalokohang ito. Alam kong mahal mo siya. Bakit mo ito ginagawa? Sabihin mo sa akin, Troy. Ang katahimikan ni Troy ay nagpagalit sa kanya. Gusto niyang suntukin ang lalaking ito. Matalik man niya itong kaibigan o hindi. Sir, may problema po tayo. It's urgent. Sabi ni Jan na pumutol sa pagitan nila. Tumango si Troy at inayos ang kuwelyo na bahagyang hinatak ni Lorena. Iniwan niya si Lorena na sumisigaw ng kalapastanganan sa likod niya. Sir, may naglik ng balita na hiniwalayan mo si Ma'am Ellen. Galit na humakbang si Troy patungo sa kanyang opisina kasama si Jan. Sir, nakalik din ang larawang ito sa media at kumalat na ito sa buong internet. Ang galit na tingin ni Troy ay nahulog sa larawan ni Chloe na sinusubukang halikan siya. Dinurog niya ang larawan sa kanyang mga kamay. Sir, sinusubukan pa naming alamin kung sino ang nasa likod nito. Hindi na kailangan. Alam ko na. Tumango si Jan bilang tugon at hindi na nag-abalang sumagot. Humakbang si Troy patungo sa kanyang upuan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan at pinunasan ang pagod niyang mga mata. Meron pa bang ibang balita? Yes, sir. Pinadala ng iyong private investigator ang sobrang ito at sinabi niyang ito ay confidential. Kaya nagpasya ako na iabot ito sa iyo ng personal. Ipinatong ni Jan ang brown envelope sa mesa
at agad na lumabas ng silid. Makikita sa larawan na ang kanyang asawa ay nakayakap sa isang lalaki. Sa ibang larawan ay makikitang nakatitig ito sa lalaki at ang mga titig na yun ay kapareho ng pagtitig nito sa kanya. Sa pangatlong larawan ay makikitang nakahawak ang kamay ni Jake sa pisngi ng kanyang asawa. Kumukulo ang dugo niya sa galit. Nanatiling nakatutok ang mga mata niya sa larawan nang biglang tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Nang malaman kung sino iyon, ay idinikit niya ang telepono sa kanyang tenga. Sir, lumabas lang siya para mag-ice cream at nagpapahinga na siya ngayon sa kanyang tinutuluyan. Ang lalaki, nasaan siya? Umalis siya 1 oras na ang nakakalipas. May kahina-hinala ba? Wala po, sir. Malinaw na po ang lahat. Pagkatapos ng tawag, ay muli siyang sumandal sa kanyang upuan. At nang sandaling iyon, ay pumasok si Chloe sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. Nakalagay ang 2 kamay nito sa bewang habang iritadong nakatitig sa kanya. Sabi mo, kailangan ko lang kunin ang mga dokumento para sa'yo. Pero hindi mo sinabi sa akin na magsasampa ka ng kaso laban sa kanya. Naglabas si Troy ng isang sigarilyo mula sa kanyang bulsa at sinindihan iyon nang hindi pinapansin ang mga akusasyon. Humakbang si Chloe palapit kay Troy at bumagsak ang tingin niya sa envelope na nakapatong sa mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang pinasusubaybayan ni Troy ang sariling asawa. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako tinanggihan? Hanggang ngayon ba in love ka pa rin sa pangit mong asawa na niloloko ka ng talikuran? Nang sandaling lumabas ang mga katagang iyon sa kanyang bibig, malakas na pwersa ng kamay ang humawak sa kanyang lieg na handang sakalin siya para tumahimik. Ibinuga ni Troy ang usok ng sigarilyo sa mukha ni Chloe. Ayaw na ayaw ko na pinagtataksilan ako ng mga tao. Chloe Anderson, nakikipagnegosyo lang ako sa mga nakakakuha ng aking tiwala. Nanlaki ang mga mata ni Chloe sa sinabi ni Troy. Magpapaliwanag ako, Troy. Idiniin ni Troy ang kanyang mga daliri sa labi ni Chloe. Kung sa tingin mo ay magagamit mo ako para sumikat, hayaan mong sabihin ko sa'yo kung sino ang kinakaharap mo. Ayaw ni Troy Lacerna na isa publiko ang kanyang pribadong gawain. At kung sino man ang maglakas loob na gumawa nito, ay magbabayad ng mabigat na presyo. Akala ko gusto mo ring isa publiko ang halik na yon. Mas idiniin ni Troy ang kanyang kamay sa leeg ni Chloe. Kung sa tingin mo na ang paghalik mo sa akin at ang pag-leak ng mga ito sa media ay magbibigay sa iyo ng katanyagan, nagkakamali ka. Nanginig ang katawan ni Chloe sa takot at nagustuhan iyon ni Troy. There's not much to do when all I can. Thank you guys for listening and watching.